Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na naman, napakalupit na naman na balita na saga po natin. Ha? Kahit po tayo nandito sa malayong lugar, nakasasaga po tayo ng mga ano diyan, ng mga chika, ng mga chismis, ng mga bibwit natin diyan sa kaloob-looban ng House of Representatives. Bahay daw ng mga magnanakaw. Di umano, di ba? So, eto po, may narinig po tayong balita. Kasi nga po, kahapon, nagsalita si Cardema, pinagtanggol niya po itong si Pangulong Duterte. Si Cardema po ang representante ng Duterte Youth. Ito po yung asawa po ni Ronald Cardema, na alam naman po nating masugid na Duterte supporter at ni VP Sara Duterte. Ngunit dahil itong nakaraan ay siya po ay talaga namang tinanggal ng walang abi-abiso. At siya po ay nagsalita, ika nga siguro sabihin na natin na umamin po siya na nabudol siya. Alam naman po natin na ito po'y talaga masugid at matapang ho itong si Ronald Cardema. At itong asawa niya ngayon na nakaupo sa Duterte Youth, nagsalita po siya at pinagtanggol niya si Pangulong Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Siyempre, sabi nga nila, di ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan tanga. Ay, sorry. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag galit, di ba? Yan po ang tunay na di ba? So, ngayon, tinamaan ho itong isang mga, hindi pala isa, ang mga congressman. Alam mo, isa-isa silang pumiyok, isa-isa silang nagalit. Talagang hindi pwede yan. Totoo yan sinasabi mo. Nasasaktan kami. Hindi kasi alam mo mga kababayan, sinasabi ko paulit-ulit sa channel na to, pag ikaw nasaktan, talagang magsasalita ka, pipiyok ka talaga di ba? Pag tinamaan ka, kaya nga marami dito sa ating channel na nasasaktan. Di ba? Alam mo kung bakit? Kasi katotohanan lamang ang ating sinasabi. At ang katotohanan, pag yan nadinig mo, masakit yan. Tama, mali? Pag ang katotohanan nadinig mo yan, talagang tumatago sa puso yan. Pero kung hindi naman totoo, di ba? Halimbawa, sinasabi nila sa akin, Banat Bay, ang pangit mo. Hindi ako nasaktan. So, ibig sabihin, hindi totoo yun, di ba? Pag nasaktan ako, sinabi ko, hindi ako pangit, ha? Cute lang. Hindi, di ba? Kaya pag sinabing ikaw ay may sinabihan ka, tapos bigla nasaktan siya, alam na this. Di ba? Alam na ho natin ibig sabihin yan. Diba? Kaya nga po, mga kababayan, ito. Ang nangyari, balita ko ha, tetebesen daw siya. Naku, patay tayo dyan. Ano ibig sabihin ng tetebesen? Ibig sabihin po ng tetebesen, alam nyo naman po ginawa kay Tebes, di ba? Alam nyo naman ginawa doon. Talagang ginawa ng istorya, pagkatapos alam mo yun, as in pinalabas na terorista hanggang sa i-ethics na. Kasi nga po, di ba, kinikwento ko nga sa inyo, na ang ginawa doon kay Tebes noon, dahil po alam naman natin na malaking financier sa Mindanao at malakas ang hatak alam mo yun, si Tebes, aminin na natin, malakas ang hatak niya, maraming negosyo yan dyan sa Mindanao. Kaya naman po, nung hindi siya sumuporta doon sa, alam mo na, syempre, doon sa nakaupo, ayun, kailangan siyang matanggal sa kinauupuan niya. Ganyan po ang ginawa dito. Gagawin daw. Ayan. Gagawin daw dito kay Cardema. Naku po. Ang sama na talaga ng ating bayan. Pagka ikaw ay kumontra sa script nila, kasi nga naman to si Cardema, bakit hindi mo kasi sinunod yung script? May script sila na idiin si Duterte, mamamatay tao si Duterte. Na walang pakialam si Duterte. Bakit mo kasi naman hindi sinunod? Kaya yan, sabi nila, di umano narinig ko, talagang gagawa ng istorya at sisibakin itong si Cardema. Naku po, patay tayo dyan. Ano ba kasi sinabi ni Cardema? Ito po kasi si Cardema, antindi na sinabi niya at pinagtanggol niya si Pangulong Duterte. At eto namang mga nainis, di ba? Wala naman pong tinutukoy si Cardema doon na masamang tao, wala naman siyang dinirek. Kung hindi yung mga, alam mo na, yung mga NPA, galit siya doon Pero wala naman po siyang tinukoy doon sa mismong mga chairman doon, pero lahat po sila pumiyok. Pumiyok ko pakinggan natin
This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit, Ngunit? ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Ha? Oh, sabi nga niya simpleng-simple yun Pero doon pala nasakta na kagad yung mga animal na yan sabi. So para mo sinasabi, ilan lang ang boto namin, 200 lang. Kay Duterte, 16 million. O, di ba? Kasi, yan na sinasabi. Yung isa pa dyan, nagyabang, di ba? Yabang. Ilan ang pinaboto ko mga baptis. Mga baptis kami ilan na ang bumoto kay Duterte. Kayo mga vlogger, wala naman kayo nadalang boto kay Duterte. Ito talagang feeling may sayad na to. Hindi itong may sayad na ito. Feeling niya talaga siya nagpanalo. Una-una, yung mga bumotong mga baptist, sabi nga ng mga baptist, wag mo kalad ka rin ng pangalan ng baptist, sinisiraan mo Hindi, alam mo, sa totoo lang etong bishop nito, ito ang nakakasira sa pangalan ng protestante. Alam mo kung bakit? Kasi wag mo nang kalad ka rin dyan sa politika mo. Kung bumoto ang tao kay Duterte, desisyon nila yun. Wala namang hindi naman black voting ang mga protestant Hindi yung mga Christian na full gospel, hindi naman po sila black voting Magmalaki ka kung katulad ka ng iglesia. Hindi, halimbawa, iglesia ni Cristo, magmalaki. Halimbawa, pero hindi nila gawain yun Mas humble sila kaysa dito kay... Ito kasing bishop na to. May bit-bit na Biblia, hindi naman nilalagay sa buhay. Hindi, number 1, alam niyo ba? Number 1 na kategorya ng isang talagang tagapagsalita o ika nga mensahero ng ating Panginoon ay yung humility. Wala ho sa kanya yun Ang layo talaga Hindi totoo po. Hindi ko again, hindi po ako iglesia hindi rin po ako kung ano mga kaanib ng iba diyan. Okay, pero gayon pa man, itong iglesia pa nga hindi siya nagmamalaki. Kami nagpanalo sa iyo. Which is mas marami naman siguro do sa mga nilalangaw niyang iglesia. Kasi totoo to, yung nilalangaw kasi yung iglesia nito ni Bishop Puntahan niyo yung channel niya, tingnan niyo kung ilan ang membro. Sa totoo lang, baka nga yung iba hindi pa nakikinig sa iyo Baka mamaya yung iba diyan hindi kasinunod Kaya nga sana wag na humayabang, di ba? Ito na nga yung sinasabi ni Cardema dito na 16 million, pinakamadami to noon di ba? Kaya sana wag po tayong bastos ika nga. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Correct? Kaya sila ibinoto. Anong masama doon? Hindi, kasi galit na galit mamaya yung mga congressman. Ano masama doon sinabi niya? Talaga naman gusto siya ng taong bayan kahit balibaligtarin mo istorya, kahit aminin niya mamamatay tao siya. Gusto ng mga Pilipino mamamatay tao ng kriminal. Totoo naman. Kasi yung mga sinasabi niyong justice lahat may pag-asa habang Kasi you're not there. That's the problem with you, congressman. Nandun lang kayo sa kubul ninyo, puno ng security, you're not there in the ground. Si Duterte, mayor for how many years? Prosecutor. Alam mo ba sabihin ng prosecutor? Piskal, ika nga. Yan ang unang nilalapitan, di ba, pulis. After imbestigahan ng pulis, isasampa sa piskal. So itong mga piskal, alam ho nila ang lahat ng krimen, katarantaduhan sa ground. Kayong mga congressman, wala po kayong alam. Ang alam lang ninyo, mamasyal. Ang alam lang ninyo, mag-KTV, mambabae. Ang alam lang ninyo, tumira sa kubul ninyo habang binabantayan kayo, hiniheli kayo ng mga security nyo. Karamihan sa inyo, bulletproof pa. So, ibig sabihin mga kababayan, wala kayong alam in terms of criminality. You do not understand that we Filipinos, we want a leader who is hard to criminals so that he would protect us, protect our family.
Yung problema sa inyo, puro kayo, gagalit nyo ako eh. At patuloy na mahal ng mga Pilipino. Tama. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Mm. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Tama. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant. Diyan napikon sila eh. Alam mo kung bakit? Parang sinasabi niya dito, hindi kasi kayo patas eh. Ang dinala nyo dito, yung, hindi ko sinasabi na justifiable, ika nga. Pero yung dinala nyo dito, ito yung mga masasabi nating nadamay, okay? Sa war on drugs. Is it good? Hindi. Ibig bang sabihin justifiable? Hindi. But, tiningnan mo lang yung small percentage ng somehow medyo flaws o pagkakamali. O sabi nga, mintis, ika nga. Hindi natin nililiit yun. Pero ang punto dito, ang liit lamang po nung percentage na yon compare sa nagawa ng war on drugs. Ilang milyon ha, mga kababayan, milyon ang sumuko. Imaginein mo bawat milyon na yon, bawat tao na yon. Tandaan ninyo pag-addict, nang mimerwisyo yan sa community. Pag-addict, namimerwisyo yan doon sa kanila hong mga pamilya. So ibig sabihin po, ang dami hong quote-unquote naligtas, di ba? Naligtas dahil sa war on drugs. Maraming buhay ang hindi namatay dahil sa war on drugs. Ang tinitingnan nyo lang yung casualty. Yun ang sinasabi ho dito ni ma'am. Babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Correct. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Tama. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong. Ate naman kasi. Ate naman eh. Ba't mo pa sinabi yan? Pambira ka. Oh, di ba? Karamihan pa nga dito, nakaganyan pa noon eh. No? Di ba? Nagpa-picture pa kayo. O ganyan pa kayo eh. Hindi, kasi nga naman, sumisip-sip po sila, di ba? Siyempre, sumisip-sip sila kay Duterte. O, picture tayo, peace. Tapos, ipopost nila. O, kasi alam naman natin noon, na talaga namang, imaginein mo this is a phenomenal president. From nothing, no support, tapos hindi ho incumbent, ibig sabihin, hindi ho, tandaan natin, ang ano nun, si Mar Rojas di ba? Hawak ni Pino yan eh. From somewhere, from Mindanao, biglang may sumulpot na Duterte. At biglang nanalo, ang layo ng agwat. Bakit kanyo? Ibig lamang po sabihin nun, the people has spoken. Duterte malakas. Talagang si Duterte gusto ng tao. Yung pamamahala niya, kasi hindi naman niya tinago yan eh. Paulit-ulit niya sinasabi before the election, papatayin ko kayo, huwag kayong pumasok diyan, papatayin ko kayo. Paulit-ulit niya sinabi yan. And yet people voted for him. It is because yun ang gusto ng taong bayan. 'Di ba? Kaya nga kayo, bigla kayong sumipsip at sabi nga nito, nag-Duterte peace pa kayo nun. Kasi nga alam niyong gusto ng taong bayan si Pangulong Duterte. Until now, kita nyo nga, pinapanood ko kanina yung pagpasok ni Pangulong Duterte, pinagkakaguluhan lagi eh. Alam mo yun, saka nakakita ng Pangulo, yun nga nakaupo ngayon, hindi nga pinagkakaguluhan eh. Eto, hindi na nakaupo, pinagkakaguluhan kahit saan siya magpunta. Kasi nga gusto ng tao. Oh, kayo naman, dahil greedy kayo na politician, hindi nyo kinampihan nung una, nung naging presidente, lahat kayo, papis-pis nyo dyan, pisti kayo. 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos
dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, Nako! mahaya naman tayo, no? Yeah. Eto na. Yung mga kongresistang kaalyado ng NPA, which is, sandali, bakit kayo magagalit? Totoo naman talaga. Bakit? Sino ba nagsabi? Yung mismong amo ninyo. Yung manyakol yung amo na nasa Netherlands. Sandali, Amsterdam pala ata. Hindi ko alam kung saan. O basta kung saan nandun man sa ibang bansa, ano sinabi niya? These are the groups that compose of NPA. So, the front, the National Democratic Pro. Di ba? O sino ba nagsabi nun? O, kaalyado nyo naman talaga. Aminin na natin, you are not the armed group. But you are, kaya nga CPP, NPA, NDF magkakasama ho yan Tapos nagagalit kayo. Sa topic ng pagpatay, dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo, at mga... Tandaan nyo take note. May masasaktan dyan. Take note, may masasaktan dyan. Pero, ang tinutukoy niya dito, yung mga komunistang kongresista. Pero tingnan ninyo, may masasaktan dyan. Ewan ko, bingi ba sila? Alam nyo kung bakit? Pagkagalit ka talaga, tinamaan ka, hindi mo na napapakinggan yung katotohanan Ang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po kandidato ng Bayan Muna Party List. Yung sa ICC, yung Conti, kilala niyo yun? Oh, talaga. Ay, tingnan ko nga. Conti, ICC. ICC. Sandali. Kaya si Cristina Conti. Kandidato naman pala siya Ay, sus, ginuog yun. According to Representative Cardema, kandidato naman pala siya. Bakit siya ang... Kaya naman pala panay ang pamidya. Wala pala ito. Ano din? ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa Naku po. na todo effort protektahan ang milyong mga Pilipino. Naku, patay ka dyan. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yan ang dapat suportahan natin. Diba suportahan natin yung mga leader na sumusuporta sa tropa ng, naku po, maniwala kayo. Galit na mga tropa. Kasi dinudurog ninyo ang isang o dalawang leader na nagmamahal sa mga tropa. Yan si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Kayo mga pulis, alam nyo yan. Sila lang talaga may malasakit sa inyo. Mantakin mo ha. Tama yung sinasabi niya
yung mga pumapatay sa mga tropa, yung mga pumapatay sa mga pulis, mga pumapatay sa sundalo, ha? Naandyan ho yung kanilang kasamahan sa kamara. Tapos, hindi naman kinukundina nitong Quadcom na to. 'Di ba sana ang focus ng gobyerno natin, ng Congress, durugin itong mga terorista. Tinawag ng terorista ito mga NPA. Yun sana ang focus Ano focus? Gipitin yung dalawang leader na nagmamahal sa tropa. Sa madaling salita mga kababayan, kayong mga tropa, hindi ho kayo pinagtatanggol at hindi kayo mahal nitong komite na ito. 'Di ba? Kasi nga ho, kung sino pa yung nagmamahal, yun pa ang ginigipit. 'Di ba? Walang kwenta talaga Tama yung sinabi ni Madam alam mo kung bakit tama yung sinasabi niya? Kasi naka-Starbucks siya Hindi. Kape yan. Kayo naman Wala naman sosyal sa Starbucks Marami lang nagpapasosyal. Pero baka sabihin nyo, pinupuna ko yung hindi. Normal naman mag-Starbucks. Marami lang talaga nagpapasosyal. Yung yung minimum wage. Pero nakatambay sa Starbucks. Bakit? Magbabarkada sila. 3 sila, 4 sila. Isa lang ang order. Yung iba tubig na. Tapos, magpipicture. Palit-palitan lang ng baso. Sama na ugali mo, banat bay Hindi naman. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman Salamat, Cardema. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Galit na naman to. High blood. Siguro may papalakpak at may natuwa doon sa sinabi. Papalakpak lang, masyado ka naman. Tinamaan ka ba, sir? Feeling ko isa ito sa tinamaan Alam mo kung bakit? At isa ito sa mga sip-sip nung kay Duterte. Humihigop to dati. Mantakin mo sabihin niya, dapat tularan ng ibang bansa ang war on drugs si Duterte. Tapos ngayon siya nangunguna. Wala ka, Brad. Barbers, iikis ka sa amin. Barbers, iikis ka. Manggupit ka na lang. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Bastusa na kagad yung papalakpak lang. Ikaw natuwa lang naman Bastusa na kagad yun. Wala. Ikaw. Kasi balita ko kahit yung mga hindi pala dati, kahit yung mga tauhan nila pumapalakpak kahit yung mga tauhan ng mga congressman tuwan-tuwa kay Duterte tsaka sa sinabi nito Pati yung mga tropa siguro, tuwan-tuwa. Biglang, walang bastusan walang papalakpak. Sama talaga, Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Alam mo kung gaano lang katagal yung speech niya? Wala pang 5 minuto. To be exact, for 24 minutes and 20 seconds. Tingnan niyo yung mga reaction nitong mga iba Ang dami. Ang tagal. Kasi nakikita ko sa views, sa video ko Grabe yung 4 minutes lang, more or less, 4 minutes lang talaga yung speech ni Cardema. Pero umabot ng 20 plus yung sa kalaban. Ganyan sila tinamaan. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. Naku! Ito na naman ang mga bayani ng bayan natin na nagmamalaki, nanunumbat. Alam mo, ang layo talaga ni Duterte, Si Duterte hindi nanunumbat yan Pag sinabi niya, I just did it kasi trabaho ko yan. Trabaho niyo yan. Di ba? Laging ganyan lang si Duterte. Pero ito mga bayani. Nagmamalaki na naman. The former president is only 2 years older than I am. No, naku. Wala naman tayo sapang ganun. For this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate. Kahit naman mag-file siya, sir. Wala naman pumapansin sa inyo. Di ba sabi nga niya, nag-file na nga sila ng bill na death penalty. Wala
naman pumapansin. Alam mo, sir, alam ko matagal na po kayo sa kamera. Matagal na po kayo dyan. Pero you all know, pag walang basbas ng leader, kahit anong file mong paulit-ulit dyan, hindi papansinin yan at hindi yan gagawing priority sa hearing. Alam nyo po yan, sir. Huwag na po tayo maglokohan. Kung ano yung basbas ni speaker, yun lang ang i-discuss. Huwag na tayo naman siya, nagloloko-lokohan, tatanda na natin eh. Committee, to be fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. Saktan ka? So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before. May sinabi ba siya na ganun, sir? Wala naman eh. Ang sinasabi niya, nagtataka lang daw siya. Bakit kung sino pa yung binoto ng taong bayan at gusto ng taong bayan, siya pa yung inuusig ngayon. Kung sino pa yung sumusuporta sa tropa, siya yung inuusig ngayon. Ang sinasabi niya dyan, sana usigin natin yung pumapatay sa mga tropa natin. Kundinahin natin yung mga naandi dito. Kasamahan ng NPA. Sus, ginugyo. I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Yun na nga eh. Given your most life, fighting the enemy of this country, nangyari. Hindi, ano nangyari po? Bakit nagkaganon? Ba't naiba na? Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo. Wala naman nagsabing kami lang may mahal sa bayan. Wala naman. Di naman. Si Barbers naman. Barbers o ika. Wala naman sinabi si Cardemang kami lang. Duterte Youth lang ang nagmamahal sa bayan. She was questioning why are we doing this to the man who did his best to protect our troops, the Filipino people, at the same time, why we are not condemning, di ba? These communist groups, the NPAs that kills the innocent people, especially the troops. Ang hirap nun, brad, ha? Dire-diretso English yun. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Dakso. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing. Ayan na. And please, submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Yan. Galit na. Dito, nung may nagkwento nga sa akin, kwento lang naman, di ko naman sinasabing totoo, pero tagaloob eh. May nagkwento sa akin, galit na galit daw ang leadership ng House dito kay Cardema at pinagpaplanuhang tanggalin. Hindi ko alam kung paano nila tatanggalin. Siguro ethics, ganyan-ganyan. Diyan lang naman yan eh, para matanggal eh. Diba? So pinagpaplanuhan daw. Hindi ko alam kung magsasucceed or hindi. Pero ang punto natin dito, kitang-kita mo na eh. Wala naman sinasabi. Ano ngayon kung hindi siya umatin? Karapatan naman niya po yun na hindi siya umatin. Ba't mo utusang umatin? Ang punto, were there a time wherein a hearing is conducted, di ba, to condemn the terrorist or the communist that support this terrorist? Wala. Wala po, sir. Yun ang sinasabi. As simple as that. What? It has nothing to do with the attendance. Ang labo naman, sir eh. Alam mo kung ba't ako napapa-English, sir? Kasi nasa Japan ako. At least dito, kahit mag-English ako ng kinamatis, okay lang. Tanggap pa rin nila. Ha? Daijabo des? Oh, daijabo. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na
Wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Wala naman sinasabing ganun. Ang layo na ng punto mo, sir. Hindi, sir, ha? Ang layo na ng punto mo. Wala na dun eh. Wala naman sinasabi si Cardemang mas magaling kami. Mas mahal namin ng bayan. Walang ganun. Saan mo nakita yun? Saan? Ako, ilang beses kong pinaulit-ulit tong speech na to, tinitingnan ko talaga, what's wrong with her speech? Condescending ba? Wala. Tama eh, masakit. Naturalmente, kung ikaw yung sabihin ko ikaw yung tinutukoy niya na hindi man lang nagsasalita laban sa mga makakaliwa o di kaya sa mga komunista, ay masasaktan ka talaga. Oh, pero hanggang dun lang, wala naman siya sinabing, hindi, kami ang bayani. Di sana kung ako na lang, kung ako lang inandyan, magsasalita ako ng manifestation. Oh, manifestation na sasabihin ko na dito kay pangalan nito kay Abante. Alam mo, parang gusto ko nang tumakbo senador. Congressman dahil sa inyo. Hindi, pero ayoko. Kasi alam mo yun, kung ako yung kanina nagsalita si Abante, sinabi niya, ganun. Sandali, sir. Nanalo si Duterte because it is the decision of every Pilipino na nandoon sa 16 million. Hindi dahil in-endorse mo, kapal naman ng mukha mo. Gaganunin ko talaga yun eh. This is a manifestation. You have a thick face. Huh? Pinagmalaki niya pa, hindi daw humingi ng kung ano-ano. Bakit kami ba humingi? Ikaw lang ang bayani, ikaw lang ang may monopolyo ng pagmamahal sa bayan. O, di ba? Gago! Dapat dyan mo sinabi yun, nung nagsalita si Abante. Dyan, hindi dito. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil wala naman nagsusolo. galit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, tingnan mo na, biglang si Dan Fernandez na, biniro mo na. Kung ako dyan, pinuna ko yun eh. Manifestation, sir, this is a serious matter. Do not joke about this. Ba't mo papasok si Dan Fernandez? Alam mo naman, joke yun. Di ba? Gago! Mr. Chair. Congressman Abante and then Congressman Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante. Yan na. Tulad din po ni Congressman Romy Akop, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. Yan na. Sumbat na naman. 1986, Mr. Chair, muntik nang bumaksak ang Pilipinas sa NPA. Yan na. Buntik nang bumagsak. So, ipapasok na naman niya yung grupo niya. Papasok na naman niya yung grupo niya. O, kami ang lumaban sa puro kayo, laging kayo. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief of staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS. Ito na naman. Grupo ko na naman. Kinausap ko yung presidente. Grabe talaga. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Anong oras nyo hanggang dulo ito? I-share nyo na rin nang magkaalaman na. Oo, kasi akala mo talaga may monopolyo ito ng katotohanan eh. Tingnan ninyo. Tuloy-tuloy. Mamaya, sa dulo, i-share ko sa inyo. Kaya tuloy-tuloy nyo lang panoorin to, ha? Upang labanan namin ang MPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. Nak. In fact,
kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag Confrontational Evangelism. Kala ko, grupo niya bida-bida. Bida-bida group. Nang ibig sabihin noon, habang NPA ay nag-ahasik ng lagim sa mga bayan, Wala nang kunik. kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ngayon, Ako din po ang isa. itong, dito mo talaga malalaman na no? Ang layo kasi. Sorry pasensya na ha. Walang Kristiyanong ganito. Sorry. I hate to say this. I really hate to say this, pero ito ang pinaka sablay pagdating po sa mantakin mo mismo yung evangelism. Pinagmamalaki mo, isinusumbat mo ngayon. 'Di ba? I don't understand. Saan mo nakuha yan? Even if sabihin na natin minaliit ka, nalipusta ka, pinersecute ka, wala ka makikita sa Biblia na pagka ganun, ipagyabang mo kung yung ginawa mo. Hindi, pagyabang mo yan. Di ba? Ang ano nga doon, to stay humble. Di ba? Ang paulit-ulit na alam mo, parang ikaw yung mga disipulo nung... Hindi. Nung simula lang naman naging ganito yung disipulo. Yung simula ng disipulo, di ba, nagtanungan sila, pag napunta na kami sa langit, sinong upo sa tabi ng Panginoon? Eto yan yung concern mo Yung maging una ka, ikaw ang, hindi pinagyayabang yung mga ganyan. Maintindihan ko pa yung mga unbeliever na magyabang ng ganyan. Maintindihan ko pa yung iba dyan na magyayabang, hindi, kami mas mahal namin ng bayan namin. Pero yung katulad mo, pagmamalaki mo na pinreach nyo gospel, alam niyo yan, lalo na po ang mga kaanib ng Full Gospel Church, hindi ho pinagyayabang yan. Hindi po sinasabi yan na kami, nag-evangelize kami. O kayo, ano ginawa nyo? Sabit brad Sabit Di ba? Anong klaseng pastor to? Sa mga nagsuggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. Andiyan po si Attorney Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas nung araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po. You are not. Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair, Yes. this man who used to be a part of the armed forces, that should be a patriot in this country, has been conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balanse lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Issues. Ano kinaugnay na sinasabi nito? Ganito ho ba ito mag-preach? Wala nang connection? Hugot na lang ng hugot? Ng mga bersikulo? Hindi kasi wala nang connect Anong connect niya dito sa sinasabi ni Cardema? Wala naman Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President.
suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga Congressman. drug Ay, sorry. pushers and drug Mali. Sorry, sir. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, Mm. kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug users. Gusto mong sagutin kita? Gusto mo na sagot? Na? Bakit daw, ito kasi yung paulit-ulit na niya sinasabi, bakit daw maraming namamatay na addict kesa sa drug lord? Paulit-ulit yan. Bakit libo-libong addict? Drug lord? Pasensya na. Kung may utak ka, kung meron lang naman. Na? Halimbawa, mas marami ang bato. Alam mo yung bato, di ba? Bato. Yung mga bato-bato. Tapos kesa sa sabihin na nating gold. Maraming bato. Ilan lang ang gold? Mga 5, 10 lang. Tapos isinala mo yun. Nilagyan mo na sa salaan. Sa tingin mo, ano mas madami makukuha? Bato o gold? Di ba bato? Bakit? Kasi mas marami ang bato. Anong ibig ko sabihin? Simple logic as this. The ratio between addicts, pusher, and the drug lords, malayo. Siguro, 100,000 is to 1. O 100, sabi mo na 10,000 is to 1. In other words, mga kababayan, mas marami ang addict. Mas marami nagbabato kesa sa drug lord. Ilan lang ang drug lord? Naturalmente, kung mas marami ang addict, mas maraming mapapatay na addict kesa sa drug lord. Ano ba yan, sir? Simple logic as Woo! Alam mo talaga, panalangin ko walang biro ito Panalangin ko talaga wag ako maging congressman. Kasi hindi ako makakapagpigil pag nakarinig ako ng ganitong klaseng kamangmangan. Alam mo yun, hindi ako makakapigil pag ako nakarinig ng ganito na. Sandali, ang layo nung comparison mo Ang layo. Mabuti, vlogger na lang ako. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Wala na sa hulog, Mr. Chair. Maraming salamat po. Wala na talaga sa hulog. Sir, mag-retire ka na lang. Mga taga Maynila, Mga taga Maynila, parang awa nyo na. Huwag na natin ibalik to. Hindi, sa totoo lang, nanalo naman to. Dahil lang din kay Yorme, huwag na natin ibalik to, parang awa nyo na. Kasi, ubod ng yabang. Sorry pero that's the term Ubod talaga ng yabang. Wala sa hulog. Chair, Our senior Mr. deputy. Chair, would like to manifest. But before Okay. I recognize you, I will recognize Senior Deputy Speaker Dong Thank you, Gonzales. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. My dear colleagues and the former President, our Vice President, for the information of our colleague, Congresswoman Ordenas, ang tanong po, bakit nandito po tayo ngayon? Because I'm the one who stood up in the floor last August 5, for your information, na calling for a joint investigation for the pressing issues of extrajudicial killings, illegal drugs, and illegal activities linked to Philippine offshore gaming operators. There are a lot of House resolutions. I filed also a House resolution number 1346 directing
conduct the inquiry in my own town in Mexico, Pampanga, and you know all of Ano kaya ang connect nito? Hindi, alam niyo mga kababayan, napagtanto ko lang no pinanonood kasi as in buong araw to kahit po ako'y namamasyal sa Ginza, namamasyal sa Roppongi, namamasyal sa Harajuku, namamasyal po sa Shibuya, namamasyal po sa Ueno. Pinakikinggan ko ito eh. Alam mo ba ginawa ko lang? Sumakay ng tren. Kasi habang nasa tren ka, syempre ang daming istasyon niya, naka-earphone ka lang. Pinakikinggan ko lang sila. Alam mo, doon ko napagtanto mga kababayan, marami palang slow na mga congressman, ano? Hindi, hindi ko sinasabing siya po yun, ha? Pero kayo, sigurado ako sa inyo, marami sa inyo ang nalobat. Nalobat kayo dahil po sa pakikinig buong araw. Kahit nagtatrabaho kayo, nakikinig kayo. Marami sa inyo. Sino sa inyo? Comment nyo dyan sa baba. Ako, talaga, nakinig ako. Talagang naubos ang oras ko. Hindi na ako nakapagluto. O yung sinain ko, nasunog na. Diba? Marami sa inyong ganun eh. Talagang nakababad buong araw. Hindi na nga kami nagtrabaho eh. Pero hindi nyo ba napansin? Ang daming slow na congressman. Alam mo, umpisa pa lang, eto walang biro. Sigurado ako, karamihan sa inyo, marami sa inyo, alam nyo na. Alam nyo na to. Lahat ng isasagot ni Duterte, nasagot niya na. Simula pa lang. Hindi pa nga nagsisimula, nasagot niya na sa Senado eh. Tapos paulit-ulit na lang siya, paulit-ulit din yung tanong. Pansinin ninyo, hindi nyo ba napapansin? Di ba kaya nga sabi ko, kami na lang kaya, pagpahinga nyo na yung matanda, kami na lang sasagot. Alam na namin sagot eh. O kaya si Panelo na lang ang sumagot. Anyway, alam naman na natin, sinabi na ni Duterte yun eh. Paulit-ulit eh. Alam mo, hindi naman nagbabago si Pangulong Duterte ng statement. Since the campaign until now, the same statement. Talagang papatayin ko ang kriminal. Period. Palalabanin ko sila, papatayin ko sila. Period. Paulit-ulit na yan. Ano pa hinahanap ninyo? Diba? Yan na yan eh. doon po nakita yung worth 3.6 billion pesos na 560 kilos of shabu. And that is in my district, and that is in my province, and that is our town in Mexico. So? And nakita po din natin yung 3.8 billion worth na intercepted sa Subic Port na inotor po ni Congressman Jeffrey Conghun. Sinabi ko po lahat ito, there are a lot of House resolutions and we have consolidated. That's why this Quadcom form na dumaan po sa tamang proseso, dumaan po sa Committee on Rules, and I think this is the first time in the history of Congress since 1907. This is the first time na nagkaroon po tayo ng Quadcom Committee. So wala po itong personalan, wala po itong politika, ma'am. Hindi po kami kay former President, wala po yun, ma'am. At sa ating Vice President, do not monopolize the love of country. Mahal po natin lahat ang bansang Pilipinas. Paulit-ulit. Kami po, dito, nakatayo kami. We are staying here up to 2:30 in the morning. We are inviting all resource persons to dig it out what is true. Kung sino po, hindi naman ibig sabihin, in-invite ka rito, akusado ka na. Hindi po. There are a lot of witnesses going to the office. Hindi nila mag-gets ang point. Hindi talaga nila mag-gets eh. Ulitin ko lang sa mga hindi makagets, lalong-lalo na sa mga congressman. Hindi iyan ang punto. Nagmamanifest lang siya at sinasabi lang niya na etong tao na ito yung talagang nagmahal sa tropa, nagmahal sa mga Pilipino. Bakit natin inuusig ito? Okay? At ito, di ba, sinasabi niya, bakit din natin kinukundi na ito? Yun lang naman eh. Wala naman siya sinasabing mahal. Kami lang ang nagmamahal, kayo hindi. Our chairpersons of these various committees to testify, to tell the truth,
At kami naman po, hindi naman po... Oh, tapos yung sinasabi niya nga, why didn't we invite people that would say the truth about how Filipino feels about this man? Diba? I mean, ito, halimbawa, bakit hindi kayo nag-imbita dyan ng mga OFW leaders? Ang inimbitahan nyo lang yung mga naging casualty. Ba't di kayo nag-invite dyan ng mga Pilipino na nagre-represent ng tunay na damdamin ng bawat Pilipino? Punta kaya ako dyan. I mean, halimbawa lang, punta kaya ako dyan. Papapasalitain nyo po ba ako? Hindi ho eh. Why? Because I'm not invited. So yun po yung sinasabi nito ni Cardema. Let's invite all sides. Ang inimbitahan lang po natin, si Pangulong Duterte, usigin etong mga naging casualty, sila Dilima, sila ano pa, ganyan-ganyan. Eto, bakit hindi natin in-invite yung iba pang dapat sana magsasalita naman ng maganda patungkol ho dito sa war on drugs? Bakit to, kanyo? Kasi wala nga ho sa script. Tama, mali. Hindi, mga kababayan, tanong ko sa inyo, tama, mali? Abangan nyo yung dulo to. Siguradong bubulagtang itong sasabihin ko sa inyo. Basta, kinukuha natin yung mga witnesses. So, I repeat, Mr. Chairman, thank you again for the opportunity. And I would like to enlighten our co-members, the members of this 19th Congress, please attend this Quadcom hearing. Totoo po yun. Hindi lang po andito ang ating former president ngayon. Nandito kayo. Hindi lang po nandito si Vice President Sara ngayon. Nandito kayo. Hindi po ganyan. Kahit sino po tapat, wala tayong pinipili. Inggit kayo? Nandiyan lang yung mga tao pag nandyan yung si mga Duterte. Pag wala, naiinis kayo. This is the love of country. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Gonzales. Next, Congresswoman Castro. Mr. Thank you, Chair. Mr. Chair, palabas na sana ako, pauwi na talaga Dapat sana umuwi ako. ka na. Lang, narinig ko yung manifestation ng ating kagalang-galang na colleague, Representative Cardema. Alam niyo po, Mr. Chair, paulit-ulit yan yung manifestation na yan. O bakit? Kayo rin naman, paulit-ulit yung sinasabi ninyo eh. Hindi, totoo naman, paulit-ulit yung pag-aakusan nyo kay Duterte. O, ngayon lang nagsalita to si Cardemas dyan sa Quadcom. Kayo nga, paulit-ulit na nakaka-irita yung mga bunganga ninyo eh. Sa totoo lang ha. Aside from mga bunganga ninyo, para kay mga palengkera. Pero paulit-ulit kayo eh. 3 beses ko na yung narinig na paulit-ulit. Laban Kayo, mamamatay tao si Duterte, mamamatay tao si Ilang beses na namin narinig yun? sa mga NPA, laban sa mga progresibong grupo, laban sa mga party list ng mga progresibong kagaya namin. At yung mga tinutukoy niya siguro ay kami yun, no? At talagang nakikita naman natin. Obvious ba? Sino ba binanggit ni Joma Season? Kami. Itong babae na to. Ano ba talaga yung intensyon, no, ng mga ganitong manifestation? Ito, ginagawa natin ito tulad ng sinabi ng ating... Para kundinahin. Ako alam ko eh. Kayo mga nanonood ngayon, alam niyo naman, ano ba ang ano ng manifestation na ito? Kundinahin natin ang tunay na problema ng bayan natin. Sino yun? Yung mga kasamahan na tinutukoy nito ni Cardema. Oh. Yung mga MPA, yung mga sumusuporta, ba't di natin kundinahin yun? Yung mga ginagawang pagkakamali ng NPA. Yun na nga ang problema dito eh. We are too focused on politics instead of the real enemy of the state, which is the rebeldes. Rebeldes? The rebels. Yun ang English yan, no? The rebels, di ba? The terrorist. Yan ang tunay na kaaway ng Estado. Hindi yung kaaway lang sa politika. Gago! English ka kasi ng English eh. The rebeldes. ng ating chair of SDS, panglabing isang araw na natin itong ginagawa, no? Nagpupuyat tayo dito, nagpapagod, hinahanap ang truth, etc. Para lang makita natin, 3,000 ang napatay, more or less, sa panahon ni President Duterte.
Kulang pa nga eh, kulang. Gusto namin mas madagdagan. Ang dami ng adik ngayon eh. Kung ikaw, hindi ka natutuwa doon. Hindi ako, tanungin ko lang. Ito, a simple question, Madam Castro. Ilan na po ba ang napatay ng NPA? Hindi, question lang po ito. Ilan na po napatay ng NPA na mga inosente? Tanong, meron bang isang pagkakataon na kinundi na ito ng mga makabayang black? Wala. So, get the out of... Okay. So, wala ba yan sa inyo? Karamihan dyan, mga kabataan na walang kamalay-malay. Alam mo, medyo ano lang eh. Si Cardema kasi yung babae, medyo hindi ganun ka confrontational. Pero kung yung asawa yan, yung lalaki, naku po, yari ka dyan. Sigurado ako, tatalakan ka dyan. Pantakin mo, sabihin mo na 3,000 na namatay na adik. Oh, ano ngayon? Gusto namin yun. Bakit? Ha? Oh. Ilan libo yung namatay dahil sa NPA? Oh, sigurado ako, hindi nyo masagot eh. Tapos sigurado ako, ni isang beses, hindi nyo kinundi na eh. Oh. Na naging biktima, Mr. Chair, ng ng mga karumal-dumal na mga pagpatay sa panahon ni President Duterte. I know, idol mo, si former President Duterte, Mr. Chair, idol ng ating colleague dito, kahit na yung ating Vice President. Pero dapat po, ang tingnan natin dito ay yung kapakanan, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. No? Kaya po, kaya nga niya gusto na supportahan si Duterte. Because Duterte are the only ones who supported the troops, the police, the AFP. And those AFP police na alam mo yun, bumabanat po sa mga kriminal, yun ang magpoprotekta sa mga kabataan. Tsaka, ma'am, wala po kayong karapatan. Hindi. So, totoo lang po. Kayo po ang least na person na magsasabing protektahan ng mga kabataan. Honestly. Bakit? You are convicted. Remember, convicted. Diba? Pagdating po sa kaso ng child abuse. So, ma'am, wala po kayong karapatan. At isa pa po, Mr. Chair, hindi natin pinapayagan sa ating committee yung pag-disrespeto sa ating mga resource person. Narinig ko rin na binabanggit yung mga pangalan ng ating mga resource person na nandito. So dapat po igalang natin yung rules kung gusto nating makatulong at gusto nating magtrabaho dito sa Kongreso. Kasi ito naman talaga yung sinumpaan natin. Ito naman talaga yung mandate sa atin. Sandali. Tumitirik na. Kayo, no? Tumulong na lang kayo. At hindi yung ganito, tama yun, maghain tayo ng resolusyon para kung gusto nating may ma-resolve na problema. Like yung problema, halimbawa, ng patuloy na armadong pakikibaka. Bakit ba merong mga armed struggle? Nilulutas natin yan hindi sa madugong paraan, hindi sa militarisasyon. Kaya nga tayo ay nagkakaroon ng peace talks, di ba? Dapat magkaroon ng peace talks at hindi ito, ng militarization. Ba't makikipag-peace talk sa mga kriminal? Nak naman ang wete. Actually, only in the Philippines yan. NPA considered as a terrorist group. Kailan ka makikipag-peace talk sa terrorist? I don't understand. Mr. Chair, pasensya na po kasi saktan po ako, sabi niya. Pasensya na po, tinamaan po ako. Irrational, yung mga ganitong mga statement ng ating colleague, pasensya na, with due respect. Sana hindi na maulit ito at aasahan natin, tama po, aasahan natin sa mga susunod na mga hearings si Representative Cardema na tumulong siya sa atin sa paghahanap ng truth dito. Ayan na. So, dinedemand na umatin siya lagi. So, pag hindi siya umatin, sigurado ako sa susunod hindi siya paatinin. Style niya. Kaya tuloy pinaniniwalaan ko yung nagkwento sa akin na balak nyo talagang, hindi kayo yung leadership natanggalin na ito si Cardema. Dito sa ginagawa natin sa Quadcom at sa iba pang mga hearings, Mr. Chair.
Ayan na, hanggang dyan na lang muna tayo. Pero papakita ko sa inyo, etong isa sa mga, dati may pinakita tayong balimbing, di ba? Ito naman, bagong balimbing din. Ito ha. Nandito na po ang ating pinakahihintay. Alam nyo, ito, para sa kaalaman nyo, pinsan ko to eh. Alam nyo ba yon? Pinsan ko. Go siya, abante ako, kaya magpinsan kami dalawa. Ang corny, ang corny. Abante, always go, go, go. Oo. Ito ang alter ego ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang siyang nagsimula ng Malasakit Center. Kaya nakikita nyo, kasama niya lahat ang ngayon siya ng gobyerno rito. Palakpakan po natin, Senador Bong Go! Ganyan po kasipsip po yan noon. Diba? Nung siguro ewan ko if correct me if I'm wrong ha. Ito yung time na parang tatakbo siguro si Senator Bongo, so inintroduce sa Maynila. So ayan na po, sumisip-sip na siya, 'di ba? Tapos ano nangyari? Yung napuesto, inuusig ang mga Duterte, inuusig ang mga supporter ni Duterte na si Bongo tsaka si Bato. Alam na ho natin. Sa halagang mahalaga ba talaga yan para usigin mo? Gaano po ba kahalaga? Ha? Ibig sabihin, sandali mga kababayan, kahalaga, ibig sabihin, gaano ka-importante? Wala pa akong sinabing pera. Ang sinasabi ko, gaano po ba kahalaga sa kanya na banata ng mga Duterte? Wala ko sinasabing pera. Basta, lagi ko lang sinasabi, paalala ko lang kay Bishop, man cannot live by bread alone. Okay. Yun lang. Okay? So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po mag-subscribe po kayo, i-share po natin itong video na ito. Ikalat po natin sa mga kababayan natin. Alam nyo, ito hindi ko siya inaangat ang mga vloggers o whosoever o whatever. Basta ang importante, kasi itong sa na lang, sa social media na lang tayo nakakakita ng ng hustisya para sa mga kababayan natin. So pag may nagustuhan kayong vlogger, not just me o whoever, kung gusto nyo may nakita kayong maganda, i-share it. Maging active po tayo sa social media kasi mga kababayan, kung hindi po tayo magiging active, sino pa po ang lalaban sa katotohanan? Again, I'm not saying social media is perfect. May mga fake news talaga. Okay? Pero pag may nakita nga ho tayo nagsasabi ng katotohanan, i-share natin, maging active. Wag lang ho tayo yung okay, nanonood ka lang, tapos tama siya, tama, okay Hindi, kailangan kasi ang tulad ko, halimbawa, ito special announcement na po ito sa announcement ko po. Alam niyo ho ba, bago ho yung mag-Quadcom, ilang araw before the Quadcom na pag-a-appear ni Duterte, sinunod-sunod ako ng atake ng mga trolls. Panay ang report. Na-suspend. Alam mo paano, anong sinabi sa akin ng Facebook Suspended because of impersonating. Walang impersonator daw ako. Sino ako? Impersonator ka ni Banatbay. Okay. Yun ang unang report sa akin. So nag-appeal ako. At sinabi kong, paano ako naging impersonator? Meron naman akong kasi nagsasubmit, pag verified ka, nagsasubmit ka ng government ID. Tapos nga ang dating sabi ng system nagkamali lang daw. Okay, there was a so na-restore, nakapag-post ako na-restore. Tapos, pagkatapos ko mag-post, ni-report na naman. This time, suspended ngayon yung channel ko. Kaya hindi nyo nakikita sa Facebook. Salagahong nananadya ho sila. Kaya nga mga kababayan, hindi ako makapag-share sa Facebook. So sana po, i-share nyo po ito sa Facebook, sa YouTube. Kayo na lamang po ang mag-share sa mga kaibigan nyo through Messenger. I-share nyo po para ho kumalat kung ano po ba talaga ang pinaglalaban ng mga tunay na Pilipino.
yung nasa ground. Hindi ho itong iilan nating mga kongresista na wala hong alam sa ground. Wala hong alam doon sa nangyayari sa mga bara-barangay. Mga kababayan, maawa ho tayo. Tandaan nyo 6 years na naayos ni Pangulong Duterte. 2 years, in 2 years, bumalik doon at mas malala pa doon sa ayaw natin, yung panahon ng mga dilaw. Mas lumala pa ang mga krimen, ang droga, kesa nung panahon ng mga dilaw. Ganun no katindi to mga walang yang to. 'Di ba? Ngayon, forever na ba tayong ganito? Gusto ho ba natin na apektado na lahat ng mga bara-barangay natin? Baka mamaya hindi lang ho binibenta sa tindahan. 'Di ba? Baka ibinibenta na sa elementary school o sa high school ng mga public school. Maawa ho tayo sa ating mga kababayan. We are already infested country pagdating ho dyan sa issue ng droga. Baka mamaya makita na lang ho natin bigla nang bubulagta sa karsada dahil ho sa overdose. Kung mahal po natin ang ating bayan, suportahan natin ang mga taong lalaban para ho sa laban ho dito sa anti-drugs. Lalaban ho sa sa mga durugista, sa mga drug lords, 'di ba? Sana ho suportahan po natin. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka